Sobrang sakit. Tandaan niyo po, pag iniiwasan ka ng mga tao sa paligid mo, lalo na mga kamag-anak mo. Totoo ba, napakasakit na magmukhang kawawa, lalo na sa mga kamag-anak. Kasi nga ito ang totoo, wala naman talagang sumaya sa paghihingi ng pambili ng gamot. Totoo ba yun? Hindi ka sasaya. Sinasabi ko sa iyo, pag tumanda ka na nanghihingi ka ng pambili ng gamot, hindi ka sasaya. Hindi ka sasaya pag tumanda ka na nanghihingi ka ng pambili ng pagkain mo. Napakasakit na karanasan sa isang tao na ibinigay mo ang lahat-lahat nung ikaw ay nasa kabataan, nang kaya mo pa, pero nung tumanda ka, nanghihingi ka ng pambili ng gamot at pagkain. Sobrang sakit na karanasan ng tao na iniiwasan ng mga kamag-anak dahil sa panghihingi. Alam niyo po, again, walang sumaya sa panghihingi ng pampagamot, pampaospital. At wala talagang sasaya sa isang tao na nanghihingi. Kaya nga, sa huli, tandaan niyo po, mauuwi ka sa hinanakit. Pero pag tiningnan mo mabuti, napakalaki pala ng kinalaman mo, bakit yun yung naging sitwasyon mo. Napakalaki pala ng pwedeng maging kabayaran ng hindi natin paghahanda sa ating pagtanda. Kaya nga, tandaan niyo po, kung gusto mo hanggang sa pagtanda mo, pinag-aagawan ka ng mga kamag-anak mo, pinag-aagawan ka ng mga anak mo, paghandaan mo pagtanda mo. Kung gusto mong hanggang sa pagtanda mo, kaya mong bilhin ang pagkain mo, kaya mong bilhin yung mga gusto mo, kaya mong puntahan yung mga gusto mong puntahan, paghandaan mo ang pagtanda mo. At kung gusto mo hanggang pagtanda mo, ikaw ang nagbibigay at hindi ka nang hihingi, paghandaan mo ang pagtanda mo. Ikalawa, pag tumanda ka na puro panghihingi, bababa ang respeto sa iyo ng mga tao sa paligid mo. Kahit mga kamag-anak mo pa. Alam niyo po, sa maniwala ka't sa hindi, nag-iiba ang tingin ng mga kamag-anak sa isang tao na puro hingi. Sa maniwala ka't sa hindi, nag-iiba ang pakikitungo ng mga tao sa isang tao na puro hingi. Magbabago at magbabago pakikitungo sa iyo ng mga tao sa paligid mo kapag ka puro panghihingi ang makikita nila sa iyo. Alam niyo po, again, sa maniwala ka't sa hindi, lagi kang pag-uusapan ng mga kamag-anak mo. Papunta ka pa lang, nakikita ka pa lang, pinag-uusapan ka na. At alam niyo po, sa maniwala ka't sa hindi, malayo ka pa pag nakita ka, pagtataguan ka na. Iyon yung isang masakit na realidad ng buhay sa pagtanda ng isang tao na hindi napaghandaan ang kanyang pagtanda. Anong pinapakita nito? Maaaring sa ilang pagkakataon, again, hindi nga pera ang sagot sa kasiyahan. But again, tandaan niyo po, kung napaghandaan mo pagtanda mo, hindi ka magmumukhang kawawa pagtanda mo. Kung napaghandaan mo pagtanda mo, hindi ka maiiwan sa isang sulok pag-aagagawang ka pa ng mga kamag-anak mo at ng mga anak mo. At kung napaghandaan mo pagtanda mo, may gusto kang kainin, mabibili mo. May gusto kang puntahan, mapupuntahan mo. May gusto kang bigyan, mabibigyan mo. Kasi nga, ang hirap nung may gusto kang bilhin, hihingi ka sa iba. May gusto kang puntahan, manghihingi ka. May gusto kang bigyan, manghihingi ka ng pambigay mo. Hindi pa pwedeng ganon. Kaya nga, napaka-importante na ang pagtanda ng isang tao pinaghahandaan, lalo na ng isang magulang. Alam niyo po, another thing, ang buhay, hindi mo na pwedeng ulitin. Totoo po ba? Bakit kailangan natin paghandaan ng buhay? Kasi nga, isa sa mga dahilan, hindi mo mauulit ang buhay. Hindi mo pwedeng
ulitin ang buhay, walang stage ng buhay ang pwede kang ibalik pa. Alam niyo po, yung kabataan mo, kahit anong pilit mo na ibalik ito, hindi mo na mauulit pa. Yung kalakasan mo, kahit anong pilit mo, hindi mo na mauulit pa. At kahit yung pagdanda mo, o yung huling phase ng journey mo, hindi mo na mauulit pa. What's the point? Una, hindi mo pwedeng ipagpaliban ang paghahanda sa pagtanda mo. Sino naniniwala? Hindi mo pwedeng ipagpaliban ang paghahanda sa pagtanda mo. Hindi mo pwedeng sabihin na malakas ka pa. Hindi mo pwedeng sabihin, nandyan naman ang pamilya mo. Hindi mo pwedeng sabihin na marami ka namang pera ngayon. Tandaan mo, kahit gaano kakalakas ngayon, huhupa ang lakas mo habang tumatanda ka. Tandaan mo, kahit gaano pa karami ang pera mo ngayon, pwedeng isang araw maubos yan. At tandaan mo, kahit gaano pa karami ang nasa tabi mong kapamilya mo, pwedeng isang araw, unti-unti, mabawasan yung mga nasa tabi mo. Walang permanente na nasa tabi natin, walang pwedeng ulitin na stage sa buhay ng isang tao. Ano pinapakita rito ng Panginoon? Alam niyo po, again, isang araw, sa ayaw at sa gusto mo, huhupa lahat yung bagay na nasa sayo. Yung lakas mo, yung dami ng pamilya na nasa tabi mo, yung pera na meron ka, lahat yun, pwedeng mawala. At pag hindi mo natutunang tanggapin yung reality na ito ng buhay, hindi lang regrets ang pupuno sa'yo. Mapupuno ka rin ng paninisi sa iba at mapupuno ka rin ng awa sa sarili mo. Ikalawa, ano mang pinabayaan mo, mawawala sa'yo. Sino po naniniwala, hindi mo maikukulong sa kamay mo ang panahon? Totoo po ba yun? And at the same time, sino naniniwala, hindi mo maikukulong sa kamay mo ang anumang pagkakataon sa buhay na ito? What's the point? Pag napabayaan mo ang panahon na meron ka ngayon para paghandaan ang pagtanda mo, lilipasan ka ng panahon. Pag napabayaan mo ang pagkakataon na meron ka ngayon para paghandaan ang pagtanda mo, lilipasan ka ng pagkakataon. Tandaan niyo po, hindi ka hihintayin ng pagkakataon at lalong hindi ka hihintayin ng panahon. Sobrang mahal ang sisingilin sa'yo sa pagtanda ng pinabayaan mong paghanda o pagkakataon para mapaghandaan ang pagtanda mo. Sobrang mahal ang sisingilin sa'yo sa pagtanda mo ng pinabayaan mong panahon na mapaghandaan ang pagtanda mo. Dahil pwede nga maging kabayaran ng pagpapabaya mo kahit ayaw mo, mapipilitan kang maghanap buhay pa kahit matanda ka na. Pwedeng ang maging kabayaran ng pagpapabaya mo, manghingi ka sa iba kahit ayaw mo. At pwede nga maging kabayaran ng pagpapabaya mo, hindi mo ma-enjoy ang mga senior years ng buhay mo. Sino po naniniwala, dapat ang matanda, nai-enjoy na lang ang buhay? Totoo po ba yun? Dapat, kung ikaw ay nandoon na sa senior years ng buhay mo, hindi nauubos o hindi maubos ang buhay mo na puro na lang hanap buhay ang ginawa mo. Alam niyo po, again, ang mahal ng pwedeng singilin sa'yo pag pinabayaan mo ang paghahanda sa pagtanda mo. Now, ang tanong, ano ba yung mga karaniwang regrets ng maraming mga matatanda? Alam niyo po, sa mga kabataan natin, sa mga young pro natin, napakaganda na maunawaan nyo to upang pagdating ng panahon na nandoon na kayo, hindi nyo maging regrets. Yung regrets ng maraming mga nauna sa inyo sa buhay. Unang-unang regrets, sobra-sobrang nagbigay at di nagtira sa sarili.
Totoo po ba? Isa sa mga nangungunang regrets at the same time, mistakes ng maraming mga matatanda, maraming mga magulang, yung nagbigay ng sobra-sobra at hindi nagtira sa sarili. Anong pinapakita nito? Una, pag hindi mo natutunang magtabi para sa sarili mo, isang araw, may iiwang ka sa isang tabi.